wala akong kaalam-alam. Pumunta ako dun ng parang bata, blanco. As in, wala. Hindi nag-review sa exam, tas final exam na agad. Like, okay, Yeah, pasok na. nag-technical exam kami. OBS. Wala akong alam sa OBS. Wala akong alam sa pagsisetup ng OBS. Sabi nung boss ko, mag-crash course ka muna, YouTube. Punta ka muna ng cafeteria. Sige. Bigyan kita ng siguro 1 oras ata binigay sa akin. Kalahati. Yun lang, no? Yun Bigyan ka lang. na 20 pesos, computer shop. Parang yun na imagine ko. Ganun lang. Di ba? Sobrang casual lang, computer shop, go. Research ka sa YouTube. Yeah. Grabe. Alright. Hey, what's up? Welcome. Episode Crisis Midnight. Ito na naman, another week, another me. Sign, XYNN, DSIGN. And kasama ko ngayon, si your or ang real name mo. Introduce yourself, please. Jerome. Dating Jerome. BA Com din. From There we BA. go. Yes. Yeah. Naging magkaklase Guys, tayo, di ba? Naging magkaklase ba tayo? Wait lang, paano ba tayo nag-meet? Oh my God. Ayo, Para, thesis? wait, online class ba? Online class. Online class, okay, yeah. Thesis? Tama ba? Yeah, I think so. Naging magka-group tayo, right? Tama ba? Umatake agad eh, no? Tama. Pero yeah, bigla ko napaisip kung ano yung origin ng ano natin. Sa film ata. Ay, film. Or sa film. Oh, yes! Maybe tama ka. Maybe Yung tama ka. Parang, pilot episode yeah, parang may group work about a commercial, right? Commercial ba? Parang pilot Or short episode film. na ano eh. Pilot episode. Or pilot na episode. Ikaw yung kinuha namin. And thank you. Oh yeah, I remember. Yeah, yung police short film, Yeah. right? Yung action film. Yeah, I remember that. Yeah. Di ba tayo nag-start maging paano tayo nag-meet, I mean? Umatake agad. So, wait lang. Jerome, Yeah. welcome sa podcast. Thank So, you. kwentuhan agad. Bigla ko na-realize. So, welcome sa podcast. It's been so long since ulit tayo nag-usap, like, IRL or, like, face-to-face. So, like, thank you for being here Yeah, sa thank you. episode. So, okay. Balik tayo. So, paano tayo nag-meet? As in, nawala din siya sa isip ko kung paano. I think nung radio, tama ba? Gumawa tayo ng radio station stuff. Mhm. Tapos kayo, ang ginawa nyo na, naalala ko, radio drama ba? Mhm. Yeah, tapos, naalala ko, inaya nyo ako sa Gmeet nung gabing yun. Mm. Ayun, yun yung naalala ko ng kung paano. Yeah, parang snippets lang yan. Parang naano ko rin yun na remember. Pero di ko maisip kung ano yung first nating interaction, if that makes sense. Parang na-remember ko na lang, ang pinaka-vivid memory ko na magkasama tayo is, yun nga yung, yung sa short film. Yeah. Tapos, kinuha nyo kasi yung parang, ano ba, Leon type. Yun yung sinabi nyo, right, sa script. Yeah. Sa Resident Evil. Yung parang gano'n. Oo. Sakto may jacket akong, may jacket ako yung ng friend ko. Sabi, pwede ba pahira? Parang, kasi kailangan ng short film. So, sakto. Buti nga Yung pumayag reaction. ka, wala kami mo. Yeah. I think that time, ginadya akong gumawa ng kahit ano. You know, parang gusto ko lang mag-shoot or mag-involve sa like, short films talaga. So, like, ang dami kong inask. I think inask ko rin, or nag-open din ako. Hey, kung G kayo, like, open ako. Ano lang, go lang ako. So, Ay, naalala ko Ayun. nung mga tayo na short play, virtual play. Magkakilala na tayo nun. Second year pa yun, I think. yun nga eh, like, yun yung parang nabura sa, parang naging black hole yung part na yun ng Naalala memory ko ko. pa yung ginawa mo nun. Ayun yung pinaka-favorite ko, yung Zoom. Oh, Yeah. wow. Bro, natouch ako bigla. Naalala mo. Ilang beses ko pinanood yun. Bro, thank you. Naalala mo yun. Nakakatawa Man, talaga. so long ago. I think, yeah, kasama, I forgot na yung names. I forgot yung names ng actors ko. Ang tagal na. Selwyn at Yun, si Selwyn yung isa, yes. Tapos yung, si Chaldi. si ate girl. Tsaka si Gemma. Yun, si Gemma, yeah. Mga names na hindi alam ng viewers and listeners. But I think nasa YouTube siya somewhere. Hanapin nyo lang, I think Zoomers yung title. Yeah.
Kasi like parang bigyan kami ng short play. Or, dati kasi pandemic, di ba? So, paano kami magiging, paano magiging communication students? Usually, may traditional, like every year may parang play, di ba? Musical play. Bawal kasi, online. So, gumawa na lang ng original play, virtual play. Dito lang, parang Gmeet or sa Zoom, tapos try nyo lang gumawa ng gimmick. So, naisip ko, okay, edi gawin kong meta. Yun yung kwento niya, right? Like, parang yung Gmeet meeting nila, or yung Zoom meeting nila, kung anong gagawin sa script before ipasa sa professor. Parang yung naging yung kwento na ginagawa natin ganun. So, yun yung kwento niya. So, na-appreciate ko yung naalala mo. Oo, kasi ilang beses ko talaga pinanood yun. Ganda. Thank you. Pero yun, like, parang, so like, gusto ko tatanungin kung, basically, how are you? How are you? Kasi like, parang, I think ang huli nating usapan is, college. Ano ba yung huli natin? College ano pa? College pa, yeah. I think I asked you, like, kasi like, gagawa nung yung short film. Ako naman, yung parang final sa short film. I think inas lang kita, hey, meron ka bang place na walang place. Meron ka bang place to, kasi like, naisip ko kasi Jerome, like, nakausap ko siya before. So, baka meron siyang place. Yun yung para sa cave, yung making of a cave. Naghanap ako ng location na tahimik. So, naisip ko, alam ko nagbo-work siya sa, kasi nakita ko sa Mighty Man, damn, nagwo-work siya sa like parang, at that time, alam ko like ABS-CBN or something. Parang ganun like sa malaking networks na naisip ko, baka may alam siya. Time na yun, nasa government media pa ako. Government media, gotcha. Yeah. I think we can talk about that, right? Yeah. Kung okay ka naman. Okay, okay lang naman. So basically, kaya kasi gusto ko mag-catch up ulit. Yeah. And of course, gusto ko yung story mo about yung experiences mo sa ganitong field ng media kasi tayo, partly curious ako kasi syempre, com student, mass com, so na-curious ako kung ano yung naging journey mo from, graduating to like getting your job and hindi job, more so career at this point. So, if Gika, like, you can, what's your story basically? Tutuusin, sinimerte lang ata akong makapasok sa media kasi sobrang hirap talaga. Yun yung impression ko dun eh. Yeah, kailangan mo ng connection. Nung nakapasok ako dati nun, tinatanong ako ng mga taga dun eh, sino backer mo? Oh, wow. Yeah. Parang sobrang normal na yun na, paano ka, sino normal yung gano'n. Okay. Kaya masasabi ko, hindi pala ako. Kahit paano, di ba? Kasi ang mahirap kasi sa media, lalo na sa news, sobrang pagod talaga. Halos kalahati ng buhay mo. Nagtatrabaho ka kasi walang holiday. Wow. Yeah. Tapos halimbawa pag may special coverage, kahit mismong day off mo tumapat yun, papasok ka talaga, cancel day off. Yeah. Wow. Sobrang pagod talaga pag sa media, tapos lalo news. May times pa na palalabasin ka. Isang beses pinalabas ako translation, kung alam mo yung translation, yung parang sa Nazareno. Ang mahirap pa sa amin nun, sobrang kulang yung staff, kulang yung kagamitan. Hindi pa nga ako nabigyan ng ID nun na wala ka man. Yung parang press or media, parang hindi ako nabigyan ng ID nun. Naalala ko nung ang siste kasi nun magpiprint ako ng script, tapos yung script tatakbo ako sa taas. Meron kasi dun yung part ng Quiapo, yung sa taas ng Mercury. Ewan ko kung alam mo yun. Kung alam mo yung part dun. Basta sa tabi lang ng Mercury. Yeah, inisip ko. Yeah. Tapos parang may nire-rent sila doon na place. Tapos pwede kayo doon parang pwede kayo doon mag-setup, ganun. Parang yun yung home base basically sa media. Okay. Mga kasabayan namin, naka-Starlink. Wow, Starlink. Wow, social, damn. Tapos kami nakikikabit lang kami ng wifi sa
sa PNP. Buti yung... Sobrang grassroots na underdog na equipment. Yeah. Ang astig. Yung... Buti na lang yung kasama ko nun. Which is pang umaga siya. Hati kasi kami. Pang umaga siya, pang hapon ako. So, ako yung salubong sa Nazareno. Buti kakilala niyo yung taga-PNP, yung police. Kung di niya kakilala, maghahanap talaga ako ng computer shop para makapag-print. So, sobrang hirap talaga. Lalo na pressure. Yun yung parang naisip ko habang nagkukwento ka. Parang immense pressure yung nakukuha mo sa work mo. Yeah. Kulang sa resources, kulang sa staff. Yung mga kasama namin, GMA, TV5, BBS, sobrang dami nilang PA. Tapos sa amin, ako lang. Ako yung PA, ako yung floor director. Sobrang hirap talaga. With multiple roles ang nawala ka pang ID. Yeah. Halos magmakaawa ako na pabalikin ako dun sa booth namin. Halos umiyak ako sa mga pulis. Kasi syempre sino ka ba, wala kang hindi ka ma-verify sa halos lumusod nga ako sa barricade dun eh. Kasi nakasara dun eh. Yung hindi ko makakalimutan talaga. Sabi ko, ayoko na. Core memory mo na yun. Yeah. Ayoko na. Ilang buwan ka na sa work nun? Or gano'ng katagal ka na that time nung na-experience mo yun? 1 year na at that point. Yeah. Hindi. 7 months? 8 months? 7 months. So basically parang fresh pa. Bago ka pa talaga. Yeah. Tapos ganun ka malaking media event agad yung yung handle mo. Kasi pag sa news talaga ewan ko kung sa news o dun lang talaga sa first job. Ipupush talaga yung limit mo kahit hindi mo alam yung gagawin mo, isasalang ka agad Naalala ko nung first day ng trabaho, nag-floor director agad ako, wala akong kaalam-alam. Binigyan ka na ganung role, go. Ikaw maging floor, FD. Yeah. Wala akong kaalam-alam. Buti na lang mababait yung mga kasama. Swerte pa din. As in, salang talaga. Yeah, salang talaga. Agad-agad, yeah. Okay, so, go on. Sige, ikaw muna. Nakayos na. So, grab, ang wild nung adventure mo, yung meron ka agad core memory, right? Like, wala kang ID and stuff. So, parang, going back lang, dun sa origin yan. So, paano ka nag-start basically? So, syempre, nag-graduate, and sabi mo kanina na parang na-feel mo na swerte ka. Parang swerte ka in what way? Kasi wala kang backers? Kaya nakapasok ka ng walang backer? Yun ba yung naging sitwasyon mo? Yeah. Nakapasok talaga ng walang backer. Ang yung kasama ko mag-apply, siya yung tanggap dapat. Kasi kausap ko nun. Nag-email na daw sa kanya. Oh, wow. Nung mga ilang araw, nag-email naman sa akin. Tinanong ko yung kasama ko mag-apply. Sabi, hindi niya daw tinanggap. Kaya, wow. Kaya swerte pa rin talaga. Ikaw yung second option. Yeah. Sakit. Wow. Option. Oh, man. Napa-flashback ako. I think yun yung exact line din sa Zoomers. Option. Bigla ko na-remember. Parang, nag-call back ang Stig. Hindi, pero parang, so, ba't niya hindi tinanggap daw? Sinabi mo sa'yo why niya ni-reject yung offer? Kasi parang may kakilala daw siya na pinasok siya sa events. Parang yun yung ibang field ng work niya sa events. Pero wala na akong balita. Wala ka na balita doon, yeah. Okay. So, okay lang ba sabihin mo kung ano yung first na yan, yung company na yun, kung anong work or kung anong org? PTV. PTV? Yeah. Government media. Doon, yeah. So, government media. So, dito, personally curious na ako. So, may difference, ewan ko kung alam mo yung difference, pero sa akin kasi, ang usually, especially nung college student tayo, parang iniisip ko, syempre ABS-CBN tsaka GMA, maybe TV5, parang gano'n. Pero, hindi ko na-consider before na, yung government media, pwede rin siyang pathway para mag-apply or magkaroon ng experience sa work. So, do you think may differences dun sa
sa studios, or like do you think all the same lang yung work at the end of the day? Doon kasi sa pinasukan ko noon, medyo ano sila eh. Paano ko ba sasabihin to ng hindi harsh? Kasi kulang talaga sa resources. Yung PTV. Okay, Yeah. interesting. Yung government media. Yeah, kasi hindi ko siya talaga na-consider na alam ko yung big, like the big, yung magkapatid, di ba? Or yung magkaaway or rival. Yeah. Yung ABS tsaka GMA. Pero yeah, tama ka nga. I never consider na, yung PTV, like, may sariling government, may sariling media yung government, Yeah. so. Sobrang, yung pinagkaiba talaga, sobrang, di ko siya masabi ng hindi harsh na kasi, yun nga, kulang sa resources. Yun yung kulang sa resources, kulang sa tao. Yun yung, kasi yung trabaho ko dun, hindi lang isa hindi lang PA. Sobrang dami. Nagta-teleprompter ako. Ka-coordinate ng mga reporters. Kasi minsan yung mga reporter, wala silang override eh. Yung override kasi parang dun sila tumatawag para marinig nila yung nasa studio. Ang mahirap pa nun, habang nagte-teleprompter ako, kausap ko yung reporters. Sobrang hirap. Tapos kailangan papakinggan mo yung director mo. Papakinggan mo rin yung nagpe-playback. Yeah. Kaya, paano nahati utak mo doon? ayun, hindi ko alam kung paano nagte-teleprompter tapos sa left side mo yung director mo, sa right side mo yung what? Sobrang nakakalito. So, lalo na minsan mag-isa ka lang. OMG. Yeah. Isa ka lang. Tapos isa nagko-floor director. Kasi 4 kasi kami doon 4 na prod assistant. Diba? Sobrang konti, 4 lang. Ang system namin, isang nag-aayos ng script, isang mag-floor D, tapos yung isa nagre-record ng mga materials ng reporters. Yun din kasi trabaho namin eh. Parang nire-record namin sa P2. Kung alam mo yung P2, yung memory kasi yun eh. Parang malaking hard drive. Oh, okay. Na isasaksak mo siya sa recording sa studio. Tapos ibabato nung cameraman yung materials nila para ma-edit. Para gagamitin materials sa live broadcast. Ayun. Lalo, sobrang hirap. Lalo na pag special coverage talaga. Gahol na gahol. Ang daming ganap, ang daming ginagawa. Hindi ka makakain. Ganun kahirap. Yeah. So nakakalimutan mo ng kumain. Yeah, minsan pag talaga, maraming ganap. I-skip mo na lang talaga kumain, magawa mo lang yung trabaho. Yeah. Grabe, parang yan ba yung in-expect mong magiging path mo yung nagka-college ka? Na magiging part ka ng news media basically sa field of journalism at hindi. Or like parang hindi, yeah. Ano ba yung mo like pag expectations versus reality kumbaga. So nung college ka ano ba yung gusto mong gawin that time back then? More leaning ako sa art eh. Sa art. Mas gusto ko sa film. Late ko na na-realize. Hindi pa pala pwede magbura. No, pwede dito. Like, fuck shit. Shit, ang pussy. Hirap. Yun nga sinasabi ko kanina, kailangan mo ng connection. Kailangan mo ng backer. Sa film, sa entertainment industry kasi, backer talaga eh. Connection talaga. Lalo doon. Yeah. Yeah. Kaya hindi ka basta-basta makakapasok. Tsaka isa pa, pag film, more, parang project-based ba? Kasi kung walang project, walang film, wala kang kita. Walang gagawin. Yeah. Walang gig. Yun yung mahirap. So, yun. Napasok ako sa
Sinabi ko, okay, patasin ko na to. Tutusin wala talaga. Media pa rin naman eh. Media Part pa rin pa ng rin. media. Yeah. Di talaga ako interesado nung dating yung subject natin yun sa news, yung magsusulat. Yeah, basta remember me, susulat tayong news Hindi ako about, nakikinig you know. nun, hindi ako gumawa. Wala akong ginawa nun, hindi ako gumawa, hindi ako nagsulat. Pero eventually, yun, nagsulat ako. Nagsulat din ako nung nasa Eventually, news yeah. na ako. At parang ang jack of all trades, nagawa mo lahat, nag-floor Yeah. directing ka, nag-teleprompter, nagsulat ka rin. Yeah. Parang alos nahawakan mo yata lahat. Yeah. Yung sulat na yun, nag-volunteer lang ako eh. Parang gusto ko talaga eh. Ayun. Pakapalan ng mukha, lalapit ka sa producer. Like, pwede nyo po ba akong turuan magsulat? English pa nun eh, bobo ako sa English. Ayun, nagagawa ko naman daw, sabi ng producer. Okay naman daw. How does it feel na yung mga words mo nagamit ba? Like, kumbaga na-air, kumbaga yung sinulat mong script? Yeah. Like, yeah. What does it feel yung first time mong like, sinulat ko yan, nasa utak ko yan, galing yan sa akin, tapos sinasabi yan ng person. Nakakatuwa. Ang saya sa feeling. Ulit-ulitin mo hanggang sa ayun. Ayaw mo na, kakakapagod kasi. Inahati mo kasi prod assistant ka tapos nagsusulat ka. Minsan habang nagsusulat ako, tinatawag ako, oh Jerome, record mo yung material ng reporter natin. Tatakbo ako papuntang control room. Tapos babalik na lang ako, susulat ulit ako. Ganun kahirap. Kasi parang naka-on ka sa buong shift mo. Parang naka-on. Yeah. Hindi kayo parang, pwede akong umupo lang tapos walang gawin. Like, feeling ko lagi kang may ginagawa. Yeah, lagi kang may ginagawa talaga pag sa media ka nagtatrabaho. Ang maganda sa media, walang specific time kung kailan yung break time. Yun yung system kasi sa media. Oh, wow. Interesting. Yeah. Kung kailan ka free, yun, kakain ka. Pero kung... ang galing na. So, gumagawa ka, tapos kunyari, like, okay, parang walang nangyayari na. Parang tapos na ako. Yun na yung technically break mo na, okay. Pwede ka kumain. Hindi ka pa tinatap to do something. Yeah. Pwede ka kumain. Cafeteria ka na. Parang ganun. Wow. Pero ang kadalasan kasi dadalhin nila yung pagkain sa office. Habang kumakain ka, nagtatrabaho ka. Ganun. Multitasking pa rin. Even yung sa break time. Yeah. wala kang isa lang na, okay, kakain lang ako. Yun yung goal lang. Wala. Kailangan kakain ako, pero kailangan ko magtrabaho pa rin. So, yeah, parang yun nga. So, can you walk us through kung ano yung day-to-day mo? Kunyari, like, parang sa ganyang ka-busy na, like, parang work life. Sabi mo, parang nagbi-bleed na rin siya sa personal life mo kasi at some points, sabi mo, pag kunyari may magpapa-off ka, kapag special coverage or may special na event or occasion, no choice. Papasok ka talaga. So, nagbi-bleed na siya sa personal life mo, right? So, parang na-curious ako, ano yung day-to-day mo? Like, parang, what time ka gigising? From gising to tulog? Like, ano yung normally, kasi alam ko marami kang ginagawa, but generally speaking, ano na yun, from morning to night? Or morning to morning? Kung buong 24 hours ka gising, ano yung routine mo, basically? Pasok ko no. Ngayon din naman sa trabaho ko ngayon. 1 to 10. 1 a.m? Hindi. 1 p.m. Okay, kala ko. 10 p.m. Ganun. 9 hours shift. 9 hours. Yeah. Tapos, parang tulog ka na lang eh. Tulog trabaho. Tulog trabaho. Kasi pag gising mo sa umaga, kakain, tulog ka ulit. Tapos, gigising ka na lang para magtrabaho. Tapos yun, paulit-ulit lang na cycle. Yun. Kaya medyo mababurnout ka talaga. Wala ka na nga time sa sarili. Tapos, hindi ka na rin makakapag-socialize sa ibang tao. Ganun siya. Ganun yung sistema lagi. So, yeah, so like, gano'ng katagal ka na kasi sabi mo may bago kang work ngayon or wala ka na dun sa PTV, right? Wala. How long ka nag-work dun for? 1 year, magto 2 years na nga ata eh. Magto 2 years na.
lumipat ako sa ibang istasyon. Tumagal lang 1 week. 1 week? 1 week lang. Okay, what happened there? Kasi, yun din. Kulang din. Doon naman dalawa lang kaming prod assistant. Pero hindi na siya katulad nung PTV na patayo-tayo ka, hindi. Doon naman medyo chill. Ang mahirap kasi sa pangalawang kong trabaho. Kunwari, umabsent yung isa. Yung shift niya, isi-shift mo din. Kung baba, 16 hours. Wow! Kukunin mo yung hours niya? So, paano kung di wala kang off? Kunyari, absent siya ng 1 day. Yeah. So, kukunin mo yung 1 day niya sa off day mo. So, magiging isang araw na lang yung off mo. Ganun. What the heck? Okay. Okay. That's, yung hirap nun. Sobra. So, yun ba yung reason why 1 week ka lang? Yeah. Parang naisip mo after a week, okay, bye-bye. Ayoko to. Meron pang producer na sigaw ng sigaw, laging nagpapanik. Nakaka-ano yun, right? Nakakairita talaga. Nakakairita, yeah. Pero yung trabaho ko lang, technically, ang trabaho ko lang doon, teleprompter. PA lang yung tawag. Pero nakakairita pa rin talaga. Umayaw ako. Nakatagal ka sa very stressful and like active na work for almost 2 years pero hindi ka nakatagal ng 1 week sa ganung environment. Kasi ang iniisip ko nun, dadagdagan nila ng isang araw pa na pasok eh. Bali 6 days na pasok. Kaya iniisip ko nun, ano kasi ako pang umaga nun eh. Iniisip ko nun, paano pag hindi ako pumasok din? Diba? Kunwari emergency. Yeah, kung pareho kayo. Isip, paano kung ang ganun kasi parang sasaluhin mo yung isang araw niya kasi hindi ka pumasok. Niisip ko, paano kung hindi ako pumasok? Tapos sinala ko yung isang araw niya. Tapos uuwi ako ng sobrang gabi, which is siguro mga 11 umaga PM. ka tapos, jeez. Uuwi ako ng bahay, tapos gigising na naman ako ng 3:00 para pumasok. Hindi ko kakayanin yung ganun. Kaya, malis na lang ako. Tapos, lumipat ako sa radio din naman. Kaso government din. Parang parehas lang silang government ng PTV. Sa IBC naman ako lumipat. Ngayon, nandun ka ngayon sa, right now, yun yung ano mo ngayon. Hindi. Hindi. Lumipat. Okay, hindi pa rin. May radio din sila doon. AM station din yung D1. Parang lumapit ako sa, ayun na nga, connection. Yun na yung may connection ka na. May connection na ako. Yes, sir. Writer din siya dati sa PTV. Sabi, pasok po naman ako dyan. Writer. Yun, pinasok ako. Ayun, walang interview. O sige, hire ka na. Ayusin mo na yung mga ano mo. Wow. Like parang okay. Walang bagong tao. Yeah, walang technical exam. Magsimula ka na. Angastig din ah. Yeah. Tingnan ba nila resume mo? At least, nakita ka ba nila before ka nila hinire? Or parang sobrang casual lang na, meron? Okay, ang go. may hawak pa nun si Mark Logan. Wow. If you know Mark Logan. Yeah. Di ako nakita ni Mark Logan. Hinire lang ako. Di ako nakita ni Mark That's Logan. so cool. Ang cool nun. Okay naman sa D1, sa IBC. Mababait yung mga kasama ko. Pero, may isang tumawag eh. May isang nag-text eh. Okay. Sabi, pwede ka bang, kasi, nag-apply na rin ako dati sa DZMM. Nasa PTV pa ako eh. Di pa siya DZMM, DWPM pa yung station nila. Nag-apply ako doon as production assistant din, which is hindi naman ako natanggap. So, skip tayo. Nasa D1 na ako. Mag-iisang linggo na nga ata ako. Actually, masaya na ako doon eh. Okay, settled ka na. Settled na okay ako. Naman, Nagsusulat ako. Tapos, uwi na lang.
So, 1 week ka din dun? Yeah, 1 week lang din. That's insane. Okay. Say, go on. Kasi, sobrang, ang gaan ng trabaho kasi, papasok ako ng sobrang aga para umuwi din ako ng maaga. Ganon kasi sa media. Basta maabuo mo lang yung 8 hours mo, pwede na. Mabuo mo lang yung kailangan na time. Kahit hindi dun sa sakto na ano. Ayun, yun nga yung ginagawa ko. Pumapasok akong maaga. Sumuwi ako ng maaga din. Minsan nga yung ano, gigising ako ng maaga para magsulat agad para konti na lang yung gagawin ko pagpasok. Cool na. Yun yung sistema ko dati. Biglang nag-text yung DZM. Kung pwede daw, wait lang, ang ingay ng motor. Yeah, so, yeah. Kung pwede daw may ako, motor, yeah. mag-apply as streaming operator. Ooh. Yeah, wala akong idea. Ano yung streaming? What the fuck is that? Wala akong kaalam. Wala akong kaalam-alam. So, pero ba't ka nag-yes? Ang iniisip ko, wala namang mawawala eh. Walang mawawala. Kaya so, pinili mo yung parang new thing versus, kasi like, comfortable ka na eh. Like, yeah. May routine na ako here. Pero like, kahit may ganun ka, naisip mo pa rin, you know what? Try ko ng new. Yeah. Mag-leap ulit ako. Yun. Wow. Apply pa lang naman yun. Di pa naman ako tanggap. Oh, even so, right? Like, yan. You know, like parang, okay, to try kong apply. Yeah. Kasi yung HR yung nag-alok eh. Text sa akin. So yun. Wala akong kaalam-alam. Pumunta ako din ng parang bata, blanco. As in, wala. Hindi nag-review sa exam, tas final exam na agad. Like, okay. Yeah. Nag-technical exam kami. OBS. Wala akong alam sa OBS. Wala akong alam sa pagsisetup ng OBS. Sabi nung boss ko, mag-crash course ka muna, YouTube. Punta ka muna ng cafeteria. Sige. Bigyan kita ng siguro 1 oras ata binigay sa akin. Kalahati. Yun lang, no? Bigyan ka ng 20 pesos, computer shop. Parang ganun lang. Di ba? Sobrang casual lang, computer shop, go. Research ka sa YouTube. Yeah. Grabe. Tapos yun, parang mga basic lang. Yun, kabado ako. Nag-technical exam ako. Tapos yun, nagawa ko naman siya kahit papano. Kahit medyo di talaga ako marunong sa pagsasetup. Pero tinanggap pa din ako. Swerte pa rin talaga. Luck is on your side, I guess. All along, yeah. Kahit di ka na swerte sa pag-ibig, basta swerte ka sa ano. Diba? Okay lang basta talaga. Basta sa career, yeah. As yun. Buti naman, mababait yung kasama. Tinuruan nila ako kahit papaano. Kasi, ang gamit namin, vMix. Yes. Wala akong kaalam-alam sa mga ganong software eh. Ako ngayon ko lang narinig yun eh. Alam ko lang OBS eh. Yeah. Tsaka Audacity. Yung mga ganun na ba't hindi ko alam yung... Pero ang kadalasan kasing ginagamit, vMix. OBS talaga. vMix. Guys, trade secrets. Naririnig nyo na yung gamit nila behind the scenes. Ay, sorry. Pero kadalasan. Alam mo yung mga parang trade secret, sobrang like elusive kasi ng media, di ba? Parang, ano kayang software, pero obvious lang, you know, like, nada-download. Sana ako alam mo yun. Pero hindi naman. Sa PTV din naman. vMix din naman. vMix ang PS din naman. I think parang feeling ko yun yung pinaka-reliable, like, you know, yung, parang sa Japan, right, yung Microsoft Windows 7, or, alam mo, like, parang Windows XP, like, yun eh. Yun yung parang frozen in time na yun na alam na all reliable, basically. So, I get it. Yun naman yung default na ginagamit talaga. Yun eh. Doon na nagsisimula yung ano ko ngayon. So, since then, ganong katagal ka na there sa DCMM? Tama? Yeah, months pa lang naman. Months pa lang, gotcha. Yeah. So, how are you like... May 2025 ata ako nagsimula. Oh, last year. Yeah. So, how are you like finding it so far compared to like sa 1 week mo, sa almost 2 years mo sa PTV, 1 week mo dun sa isa, so 1 week mo din dun sa isa. Anong so far ka, ano mo? I-compare na lang natin sa first job ko siguro.
Sa first job, kasi mas matagal, yeah. Chill lang. Mas chill. Marami lang talagang pinapagawa. Ganun talaga. Mm-mm. Hindi siya yung maingay. Maingay kasi sa media talaga eh. Buti nga dito hindi. Marinig like literal na maingay? Yeah. Like as in... Magmumuran talaga kayo, sisigawan. Oh, wow. Yun. I see. Pag nagkamali so, matututo ka talaga gumamit ng mga colorful na words pag nandun ka na sa field na yan. Yeah. Hindi mo maiwasan. Naalala ko dati nung nag-floor director ako, binaba ako nung director, anong ginagawa mo? Nagkamali ako, sumabit kami. Ako yung may kasalanan. No. Ayun. Wala kang magagawa kundi tiko mo na lang yung bibig. Pasok dito, labas dito. Mag-sorry ka na lang talaga. OMG. Yung mga masasabi sa'yo, like, okay, alam kong in the moment lang niya to sinasabi. Yeah. So, hindi ko dapat to i-absorb. Pero bati-bati naman na pag katapos ng program. Okay na. Pero ang hirap din kasi stressful tsaka pressure talaga. Mm-hmm. Parang feeling ko Yeah. Sige, go on. Di katulad ngayon na medyo chill lang naman. Kasi pag walang ganap, ang trabaho ko lang naman, hindi makapasok yung mga commercial sa TV. Yun yung work ko ngayon eh. Yung parang nag-i-switch lang ako ng parang switcher pero sa SOCMED. Mm-hmm. Ang kailangan ko lang i-sure na hindi makapasok yung mga commercial sa TV into YouTube tsaka Facebook. So nakatingin ka lang sa screen tapos binabantayan mo lang yung feed. Wow. Ang pinakasiguro mahirap ginagawa ngayon mga ng graphics. Hindi talaga. Nag-double ka na rin sa graphics. I mean, yun talaga yung work nila eh. Pero Di ko kaya yung ganun. Pero ginagawa ko naman. Pero alam naman nila siguro na kulelat ako sa ganung bagay. Sa paggawa ng mga art card. Yun lang naman yung... Pero this experience mo, right? Yeah. Kahit Canva lang. Pero kasi, kailangan mo talaga yung artsy ka, yung magaling ka sa visuals eh. Doon talaga ako mahina eh, sa visuals. Kaya masasabi ko, yun yung kahinaan ko. Right now, yeah. Okay. So like, based sa kwento mo nakuha ko is kailangan thick skin ka, makapalang mukha mo at yung balat mo. Yeah. Para like, makasurvive dyan. So, like, parang paano ka nag-cope? Kasi based sa kwento mo, kinukwento mo palang ini-imagine ko palang like, takin na nakaka-stress Paano pa kaya kung ikaw mismo nakaka-experience, right? So, how do you manage yung mental health mo sa ganyan? Kasi alam ko talaga notorious ang hindi lang sa news, especially sa news, right? Notorious pero like, talaga. Sa part ng media na yan na notorious kumakain talaga. Daw ng tao, you know? Notorious talaga. Lalo na pag nasa private company ka. Mas news ka pa nagtatrabaho. Well, may mga horror story. Yung babatuhan ka ng script. Tapos sigawan ka, mumbrahin ka. Swerte pa nga ako dun sa una kong job kasi medyo anghel pa yung mga nandun eh. Kung i-compare mo sa na sa mga naririnig kong horror story sa nagtrabaho sa private media eh. Meron pa nga daw namamato ng sapatos eh. Jeez. Kaya, swerte pa rin talaga. Yun yung parang theme mo ngayon. Is luck. Like parang yung naging first. Stressful yung work pero yung people, I think yun yung nakuha ko, yung tao sa paligid mo, hindi dumadagdag sa stress or at least tumutulong i-manage yung stress. Yun ba? Merong mga tao talaga na dadagdag sa stress. Pero, merong kasama na, masasabi mo na parang masasandalan. Kaya, kahit stressful, kakayanin mo talaga. Actually, hindi ko alam kung paano ko siya nakaya, pero yun.
Yeah, yun na yung question ko kasi before. Kasi parang ang impression ko kasi before is parang ano ka lang, chill na person. Yun na parang hindi, kumbaga hindi kita nakikita sa ganyang high pressure work eh. High pressure job. Pero ang plot twist is like, natikman mo yung parang, yun nga, yung wala kang ID, tapos yung equipment counting. Alam mo, yung ganong klaseng experiences, parang hindi ko na-imagine na yun yung magiging field mo. Kahit ako so like parang, di ba, like ang cool lang sa akin na like, nandun ka sa parang feeling ko kasi ang impression ko dyan parang gear or something, like parang everyday is a new day. Yeah. Kasi nakahawakan mo, ang dami mo rin nakahawakan na iba't ibang, kumbaga yung work, yung kung ano yung description mo sa hindi yun accurate, kumbaga na ka lang, PA ka lang kasi ang dami mo pang ginagawa doon eh. Ang dami ring uncertain na mangyayari araw-araw sa trabaho. Kaya sobrang hirap, parang lagi talagang bago. Hindi siya katulad ng mga sa office work, yung parang paulit-ulit lang. Pag sa media, hindi. Parang araw-araw laging bago. Laging may problema. Ibang problema, yun eh. Like, iba't ibang problema. Iba't ibang problema eh. So do you see yourself like working there for for mas matagal pa ng years? Parang hindi na eh. Oh wow. Parang naman makatikim ng holiday. yeah. Makatikim ng holiday, pero let's see. Saan ako dali ng swerte ko? Hanggang saan ako? Hindi ko naman minamadali. Pero saan ako mapadpad? So, na-curious ako din sa word na yun. So, kung okay lang maging personal a bit, sabi mo kasi like swerte, right? Like parang yun yung ginagamit mo like a few times na word na okay, nakuha ko to or nangyari to sa akin kasi I'm lucky. Why mo nakikita yung sarili mo as lucky and hindi, let's say, para ba, like, ano bang ibang word for this? Pero parang, basically, hindi lang luck. Fit sa work na yun. Parang ganun. Hindi. Kumbaga, like, parang, yung mga places na napuntahan mo, yung mga experiences mo is na-attribute mo sa swerte. Kumbaga, pero, so, na-curious ako kung bakit nakikita mo siya as swerte versus, kumbaga, hindi kasi may mga decision akong ginawa para mapunta ako here. Kasi hindi yung kabilang perspective, right? Like, mga decision to na ginawa ko, maliliit man at malalaki, eventually napunta ako here. Parang gano'n. Pero sa'yo, nagagamit, swerte ako kasi, hindi tinanggap to ng friend ko, so akin napunta yung work. Tapos, swerte ako na like, alam mo yung mga ganun. Bakit yun yung mindset mo? Doon ako na-curious. Kasi, katulad ngayon, sa work ko ngayon, hindi naman talaga ako dapat tanggap eh. Kasi wala akong alam sa OBS. Wala akong alam sa kahit anong software na ginagamit. Tapos yung mga kasabayan ko pa, mga state talaga, mga bigating school, PUP, UP, meron UST. Yung manliliit ka talaga eh. Kaya ako, di naman tayo, ako, di naman ako galing dun. Diyan lang ako sa may Commonwealth. So, may Commonwealth lang tayo. Diba? Pero natanggap pa din. Kaya yun, masasabi ko talagang swerte. Kasi palaging nababanggit talaga yung mga school. Di sa pag-aano ng school dati, pero yun talaga yung reality ng ano dito sa bansa natin. Parang minsan binabase din nila kung saan nag-aaral eh. Lalo na mga taga-UP. Factor pa rin. PUP. Hanggang ngayon, akala ko, wow. Kumbaga, like, hindi ko na-expect marinig yan. Actually, na factor pa rin yung university. Yeah. Malaking factor pa rin? Yeah. Question mark? Yeah. Oof. Kumbaga, kahit may work, kahit may experience ka na, yun ba yung nangyari sa'yo, dyan, na like, kahit may experience ka na sa PTV, tingnan pa rin nila, graduate ka dito or graduate ka lang dito. Siguro may part. Na-bring up pa rin siya. Yeah. Siguro may part. Di ko lang alam. Ayun. Di ko lang sure kung
ginamit nila as factor yung school ko dati. Pero yun siguro sa experience na din. Kasi alam ko na yung workflow ng kaya siguro yun na din yung naging yung kapit paano ko natanggap. Yeah. And inano ko rin ng HR eh. Like, sinabihan ka rin na, hey, dito ka mag-apply. Yeah. Parang ni-nudge ka rin a bit. Yeah. Kasi tinulungan ka. Kung tutuusin, ligwak na. Hindi naman. Tama ba yung word? Parang na ako eh. Parang yung unang apply ko parang wala na eh. Diba? Ano yung role? Originally, ano yung in-apply mong role? PA din. Yung kasama kong nag-apply doon na PA, siya yung natanggap. Gotcha. Interesting. Yeah. Pero nasa ibang role na. Nasa ibang role. Nagkikita pa rin ba kayo sa building? Ewan ko kung ano yung setup niyo. Nagkikita kami. Maliit lang naman kasi na opisina yun. Di naman ganun kalaki. Nagkikita pa rin naman. Okay, so ano yung, sabi mo kasi parang yung work mo is just binabantayan mo lang na hindi po lang pumasok ng commercial, sabi mo? Yeah. Like mga ganung stuff. So ngayon, compared kasi nagkwento ka kanina kung ano yung day-to-day mo. Ano yung day-to-day mo ngayon? Kung ano ka na, streaming operator, right? Yun yung parang ganun official... pa rin naman. Ganun pa rin? Yeah. Kasi minsan dito na, ang mahirap kasi sa minsan pabago-bago yung oras. Oh, flexible dapat. Okay, yeah. Interesting. Pag tinawagan ka na pasok ka ng ganito, papasok ka talaga. Same din. Same lang. Tapos, pag special coverage, ang mahirap, magdadagdag ka ng hours, 12 hours. Nung January 9, yung translasyon, 12 hours ako pumasok. Oh, yeah. Tapos, kinabukasan, pasok ulit ako. Natulog ka ba? Konti. MVG. So, per week, ilang oras yung pasok mo per week kung ganyan? Di ko na rin nabibilang. Oh my. Basically, busy. Yun yung, yung hours. Busy Sobra. Hours. Yeah. Di na ako nakakapaglaro. Day off na lang talaga. Ano nilalaro mo? Ang nilalaro ko ngayon, nag-emulate lang ako 3DS Monster Hunter. Let's go! 3DS. Never dies. MH4U. Monster Hunter. Yung Monster Hunter. Yeah. Yes. I think yun yung one of the best Monster Hunters. Yeah. Yung Ultimate. Yun yung nilalaro ko ngayon. Yun na lang yung nilalaro ko kasi yun na lang yung kaya ko talagang laruin. Hindi ko na nahawak. Ngayon ko lang nahawak yung computer ko tsaka yung kahapon. Oh, wow. Halos hindi ko na nabubuksan yung computer. Sobrang busy. Kasi pag day off mo, isipin mo lang talaga matulog eh. Magbabawi ka talaga eh. Alas, hindi ka makapag-exercise. Siguro yung iba nagagawa. Pero ako hindi. Pag day off talaga, pahinga talaga ako. Day off. Off talaga. Off talaga ang araw mo. Yeah. So, paano yung mo ngayon? Yung, sabi mo kasi parang nag-joke ka kanina, wala kang social life or something. Wala ka ng chance kasi like, masyado ka ng pagod. Tsaka tinanong ka kanina na like, do you see yourself na like gawin pa rin yan of your side or sabi mo hindi? So like parang ano yung limit mo? Hindi naman sa tinatapos ko agad pero like na-curious lang ako kung gaano ka pang katagal or gaano mo pa siyang kaya. Iniisip ko kasi kung mag-step up pa yung career. Yun yung hangganan ko eh. Pag wala talaga, pag alam mo yung feeling na parang hindi ka talaga para sa ganitong bagay. Parang yun yung naisip ko na siguro aalis na lang ako. Mas pipiliin ko pang mag-abroad. Yun nga yung iniisip ko, mag-abroad na lang. Mag-abroad? It's a factory siguro. Kahit welding. Well, there we go. Yeah. Ang tagal na yan. Since high school pa ako, like yun yung usapan. Yeah. Kailangan. Sabi sa ng parents ko dahil, welding, Kasi ang taas daw ng pera daw. Yeah. Baka yun na lang talaga yung maging trabaho. Di mo na iisipin yung career. Pera na lang talaga.
Money na lang at this point. Pera na lang talaga. Kaya, yun yung hangganan. Ayun yung batayan ko ng hangganan sa gantong field. Yung career. Pag wala talagang pagbabago. Ayun. Pero so far, okay ka pa naman. Like, kumbaga, like, in terms of sa position mo sa career, like, do you think you're satisfied with it so far? May self-doubt. May self-doubt. May yung minsan iisipin mo baka hanggang ganito ka na lang, diba? Kasi hindi ko talaga nakikita ko yung sarili ko sa news. Hindi talaga ako pang news yung talaga sinasabi ko. Until now. Years later until now. Yeah. Until now. Pero sinasabi ng okay naman daw ako. Kasi feeling ko ngayon inferior ako sa mga kasamahan ko eh. In what way? Hindi ko siya masabi. Parang nafe-feel mo lang. Kahit sabihin mo ahead ako sa kanila na nagwo-work sa inyo. Parang mararamdaman mo pa rin talaga na manliliit ka talaga eh. Yun. Do you feel like sa age mo yan? Sa baby face mo? Kasi let's say, ano ka, like, yeah, young face ka. Yeah, right? kasama din naman. Oo. Yeah, yun din. Kasi, yun, dami nilang nagagawa. Nakakaya nila. Inaaya din naman ako magsulat ngayon. Kasi, ewan, niisip ko, kakayanin ko ba? Baka hindi. Kasi iba kasi yung sa social media sa live broadcast talaga na ano eh. Kasi iniisip ko din baka iba yung sistema nila sa sistema ng unang work ko eh. May sarili kasi silang style book na tinatawag eh. Kaya yun. So, yung style book ba yung atake nila? Yeah, basically? yung atake nila. Ayun yung mahirap pag nagsusulat ka as news writer. Tinatama minsan yung word na tumaob. Yeah, yung word na tumaob. Hindi mo siya pwede gamitin na sa sasakyan. May sasakyan na gumanto. Hindi tumaob ang isusulat mo. Bumaligtad. Yeah. Anong reasoning doon? Bakit hindi pwede yung tumaob? Anong reason? Sa ano? Ang taob, magagamit mo lang siya pag sa barko. Bangka. Wow! This is cool. Ito yung first time ko siya narinig na yung specific wordings ng tumaob. Okay. Di mo rin... Tapos pag kotse, bumaliktad. Yeah. Okay. Meron ka ba bang ibang alam? Bila ako na-curious. Ano pa ba yung mga like... Yung konti lang yung mga alam ko. Yung daloy ng trapiko. Di mo siya pwede isulat kasama nung traffic. Kasi yung traffic, yun na yung daloy ng sasakyan. Yung daloy ng... hindi. Di mo pala pwedeng sabihin na daloy ng trapiko. Daloy ng traffic? Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi yung traffic, yun na yung daloy ng sasakyan. Yun yung daloy, yeah. Ang pwede mong isulat, daloy ng sasakyan. Oh. Cool. ang nastigan ako kasi like, hindi ko iniisip yung mga ganyan specific na like rules or may keywords style na talaga. hindi pwedeng gamitin. Yeah, may style. Tapos yung pwedeng daloy ng sasakyan, mabigat na traffic, yun lang yung mga bumper to bumper. Yun yung kadalasan naririnig. Yun lang yung alam kong style nila. Meron pa. Ahensya tsaka yung kagawaran. Hindi mo... Okay ba yun? Yeah. Yung kagawaran, under niya yung ahensya. Kaya hindi mo... may hierarchy yung words. That's awesome. Okay. So, sobrang hirap nung ginagawa nila as news writer. Kaya hindi mo ipagkukumpara yung mga vlogger tsaka yung mga nasa news. Yeah.
Actually, maganda siyang segue kasi like gusto ko rin pag-usapan niya na gusto ko actually bring up yung AI. Yeah. Kasi yun din yung parang nagiging prevalent. Kasi nandito ako sa US right now, so hindi yung nagiging usapan, you know? Yung paggamit ng ChatGPT, Gemini, yung mga Claude. So, ano ba sinabi mo kanina? May sinabi ka, nawala yung utak ko. Kasi yung keyword na AI. Yung vlogger? OMG. Yeah, yung vlogger, yeah. Thank you. Influencers. Yeah, ganun. So, anong perspective ng media people, especially ikaw, nasa ano ka ngayon? Nasa, let's say, official or like parang mas well-renowned. Legit. Na like parang media, legit. Yeah. Yun yung word, legit. Anong perspective, anong nagiging discussion there behind the scenes? Kung anong tingin nyo sa mga, let's say, vlogger, influencer na like, nagtatry grassroots journalism, maybe, ewan ko nung word yung pwede doon, but ano perspective nyo doon sa mga gano'n? Kasi lumalaki na siya year by year, especially kapag batuhan na, or, politics time, nakakainis. Mas sila very prevalent. Nakakainis siya, syempre. Malaking insulto yun sa mga nagtatrabaho talaga sa media. Isipin mo yung mga reporter, gumigising yun ng umaga. Tapos ibabato sila sa ibang lugar. Tsaka bago ka mag-reporter, pag-aaralan mo muna talaga, hindi yan basta-basta. Katulad yan sinasabi ko kanina, di ba? May sarili silang style sa pagsusulat. Di basta-basta yung pagsusulat tsaka yung pagbabalita. Tsaka, titignan mo yung mga reporter, pinapadala, bagyo, may lindol. Yep. Diba, parang, yung buhay nila, inaalay nila sa sa trabaho Diba? Yung iba, nag-evacuate na, tapos yung reporter nandun mismo sa pinangyayarihan, diba? Ayun yung hindi magagawa ng mga vlogger, influencer. Makikita mo kung paano sila magbigay ng info magbigay ng balita 'di ba? Ibang-iba dun sa mga legit talaga na nasa news kaysa sa mga wannabe na nagpapakalat ng fake news. Yun nga yung problema ngayon sa bansa natin, yung mga fake news. Sobrang dami. Lalo na sorry sa word karamihan talaga uneducated 'di ba? Yun yung mga madalas talagang maniwala mga madalas mahulog sa mga fake. Lalo na tsaka rin naman hindi naman dahil sa uneducated, dahil din sa sistema ng edukasyon natin. I agree, yeah. May recent news ako nabasa or nakita na yung literacy ng mga students from grade 12 ba, like sobrang baba. Nakakatakot kasi like you said, especially umiingay yung mga vloggers and influencers kapag politics season, kapag voting season na, kapag may bagong presidente na or doon sila like biglang lumalabas tapos kung ano. Kasi sa nakata ko na yung reasons why. I think nasasagot mo na. Yun yung reasons why, right? Yung sistema ng education tsaka yung uneducated people na madaling maniwala kapag, kubag mukhang maganda yung bosses mo and mukhang reputable yung background mo. Parang, mukhang official to. Like, yun na need. Kahit walang sources or anything. So, sa tingin mo, bakit, meron pa bang ibang reasons why nagiging yung rise of mga ganitong klaseng tao o ganitong klaseng field of work na parang hindi nag-a-align sa, kumbaga parang lumalaki din kasi yung mistrust ng tao or in general I guess sa mga ganyang malalaking media companies. So bakit nangyayari yun, you think? Especially nandiyan ka behind the scenes, kumbaga like involved ka behind the scenes. Ito, para sa akin lang. Ang nakikita ko kasi hindi nag-a-align sa paniniwala nila Interesting. Diba? Nagkakaroon ng misalignment. Yeah. Okay. Kasi yung karamihan, napapansin ko, ginagawa na nilang puon yung politiko nila Parang kulang na lang sabahin talaga di ba? Nakikita mo sa social media, may mga cardboard pa. Tapos, binilan pa ng
cake kasi birthday. Yeah, naging idea. Parang, in a way, parang twisted version ng K-pop stance or, ano mo yun, yung like, parang nagiging cult na siya eh. So, dahil dun, di nag-aalign yung paniniwala nila dun sa binabalita. Parang ang iisipin nila, fake news. Kaya maniniwala na lang talaga sila sa mga gusto nila pakinggan. Alam mo yung feeling na ano? Gusto mo lang marinig kasi gusto mo. Pero pag ayaw mo. Parang ganun. Yeah, parang confirmation bias. I think yun yung word for it, right? Like parang naghanap ka lang na, tama ako. Kasi sinabi niya tama ako eh. So sa kanya maniniwala kasi tama ako. And tama yung sinasabi niya. Tsaka, parang ganung loop. Tsaka ang hirap sa mga vlogger na yan. Parang kumukuha lang sila ng information through chismis eh. Which is hindi naman dapat ganun. Secondary sources. Yeah. I heard from someone na ano. That's it. Diba? That's all it takes. Si Pangulong Marcos, ganito, si ganyan. Diba? Yung mga reporters natin dito sa media, pumupunta talaga yan mismo sa para lang mag-interview. Diba? Para masabi na makatotohanan talaga yung binabalita nila. Hindi lang basta-basta na sinabi lang ni ganito, ni ganyan. Kailangan primary source talaga dapat. Yan, ganun. Yeah, like, yan nakaka-disappoint, but, I feel like, ano yung means nyo to combat yung ganun, yung mga ganyan na like, nag-rising, halos, palakas sa boses na mga unsourced na mga news. Siguro dapat ituro din talaga sa school. Sa school talaga dapat nagsisimula yung ganyan. Kasi ang hirap sa sistema ng education natin, parang nagiging na lang siya, kakabisaduhin mo na lang yung more on memorization ng ABC, D, C, E, A. Yeah. Diba? Which is, para sa akin, mali. Ayun. Kasi, kung puro ganun, magiging problema talaga yung, illiteracy. Diba, makikita mo mga high school, mga simple words hindi nila mabasa. Yes, that's doon pa lang makikita mo na yung sistema ng education natin. Sana isama rin sa education yung paglaban sa fake news. Lalo na talamak yung AI ngayon. Yes, yun nga. So, paano nyo din inani AI? Like, what do you do? Meron ba mga means ngayon or methods kayong ginagawa para i-combat yun? Kasi, since 2 years, 3 years ago, pa-improve yung AI to the point na yung relatives ko, people I know, na hindi na naniniwala, pero like parang, pag nakikita ko na, AI lang yan, bakit, minili lang sa akin video, tapos, AI siya. So, parang, hindi yan, kahit yung fake trailers, na movie trailers, kasi sabi ko, no, AI lang yan, hindi yan totoo. Like, hindi yan, fake yan. So, yun pa lang kasi entertainment pa lang yan, pero paano pa kaya yung mga bigger news? So, like, parang ano yung ginagawa nyo to para labanan yung ganun? Kasi, to be fair, minsan mahirap din siya titigan kung hindi mo alam yung nangyayari talaga sa landscape ng AI, right? Yeah. Awareness, yun yung palaging ginagawa. Awareness sa AI. Ayun lang naman yung parang method na nakikita ko. Yung pagbibigay ng awareness sa public. May case na ganun eh. Nakakalimutan ko na yung kung ano yun. Basta matagal na kasi yun eh. Nakalimutan ko na. Yun. Ayun, awareness lang talaga na kung paano malaman yung credible sources sa AI lang. Yeah. Ayun lang yung nakikita ko na method na napapansin kong ginagawa sa
Yeah, it's frustrating kasi at one point nagamit siya as an excuse like sa Senate hearings, right? Na like parang hindi totoo yung video niya kasi AI lang yan or something. Like parang nagiging ano na siya, nagiging part na siya ng paano ba? Para ma-confuse yung tao, like parang disruption. Para ma-obfuscate mo yung facts sa like fiction na parang hindi AI yan kasi like ganyan. And at one at mapapaisip ko at one point like if this keeps happening, if magpo-progress ano na yung where do we go from there? Parang hirap niya na i-separate ko ano yung like hindi totoo sa totoo. Kasi like parang ako din may mga videos sa parang AI pa to? AI pala to? Like na-full na ako like a year before hindi kasi halata naman eh. Pero ngayon yung word nakakatakot na, right? Yeah, nakakatakot sobra. Lalo na may kumakalat allegedly na parang nag-hire yung China ng mga Pilipino para man-troll sa SOCMED. Diba? I think matagal na right? Like parang yung mga 2016 patas, I think ano na yun eh. Maybe sige, safe natin gamit yung word, allegedly. Pero like parang ano na siya, nagiging paano ba? Ano bang campaign? Like parang may something like parang misinformation campaign or something. Yeah, propaganda, right? Na it's getting scary and scarier as nagpo-progress yung years. What do you feel about this? Natatakot ka rin ba or like do you feel confident na eventually like parang at the end of the day mananaig pa rin yung totoo? What do you think? Sobrang nakakatakot syempre. Lalo na yung China mismo yung kumikilos sa ganung bagay. Kasi sobrang paano ko ba masasabi? Yung issue kasi natin ngayon paggagaw sa teritoryo natin. Mm-hmm. Nakakatakot kasi hindi lang isa yung kalaban natin. Parang dalawa yung kalaban natin. China tsaka yung sarili natin. Diba? Kaya kung patuloy pang magpo-progress yung ganung issue, siguro bukas makalawa di mo alam, di ba? Part na tayo ng China. Lalo na yung mga province of China. Yeah, yung mga ganun, di ba? May mga politiko na sumusuporta may mga nakalusot na, di ba? Yeah. Like, malaking issue kay what's the name ulit? Alice Go or something? Yung, tama ba? That is something na like that should actually frustrate, hindi lang frustrate eh. That should like ang in-expect ko that time wake up call na yun sa Pinas na compromise na yung government natin, right? Parang hindi pa that like parang yeah, yung mga recent news, about mga government officials na like may in-invite na Chinese like officials sa like it's just something like what are we doing here? Diba? Like parang nakaka-frustrate. Here din sa US meron din may mga issues din of their own. It's just something na parang left and right, like nabobombard tayo ng hindi ko masasabi negativity at this point, like ano ano po mas mataas sa world ng negativity? Like it's scary. Scary na talaga. Scary, like parang yeah. So like parang does that as a person like working sa media mismo, sa news, na hindi ba in-expect na magiging front and center ka sa mga ganyang event? Kasi like I assume na like everyday nabobombard ka ng balita. Yeah. Right? Kahit na hindi gusto mo man o hindi, ma-update ka kung anong issue ng Pinas ngayon. Yeah. Kung tumataas ba yung barilan, tumataas ba yung mga mapapailing ka na lang. Ewan ko nabalitaan mo yung mala GTA na nangyari sa Mindanao. Nakita ko siya sa Reddit and then nakita ko siya sa Twitter sa ibang bansa. Diba? Like kumbaga like parang okay. Gagamitin ko lang siya, yung event lang tatanggalin ko lahat ng konteksto. Out of context ang astig. Okay. Astig lang niya. Yung imagery, yeah. Ang cool. Diba? Parang what the fuck? Ngayon ka lang nakakita ng may gumamit ang RPG. Na ganun ka high definition na image. Like, tsaka yung position niya, Yeah. Yung as in yung like damn, alright, badass. Yeah. That is fucking scary, by the way. That is fucking scary. Buti na lang, alam ko nakasurvive, but hindi ko nakasurvive. Spread of fake news. May namatay
Yeah. Pero nakasurvive yung target, yung mayor. Yeah. That is insane. Like, so yeah. First time ko makakita na may gumamit ng RPG sa buong buhay ko. Akala ko talaga, yung RPG na yung ginamit, yun yung pang cartoon RPG. Yeah. Yung, alam mo yung gets mo, di ba? Yung parang, so parang sa... Di ko alam na nag-exist siya. Di ko alam kung... Yun na totoo pala. Di ko alam. Or ginagamit pa rin siya hanggang ngayon, yung ganung RPG. Sa movies lang yun or sa cartoons or sa games. Akala ko lang sa GTA lang meron ganun. Hindi. Sa totoong buhay pala, doon ko lang nalaman. Pero ang insane, right? Nakakatakot. Yeah. Pero yun, like yun yung example, right? Na-update ka sa ganyang mga events every day of your working life. To the point na, hindi mo, you would be lying, I think, if sabi mong hindi mo siya nauuwi mo yan. May I'm sure may mga stories na nag-i-stick sa'yo long after nilang masabi yan sa news, right? So, anong impact yun sa'yo na ngayon, whether you like it or not, mas naging hyper-aware ka na sa state of what's happening, hindi lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa. Like, anong impact yun sa'yo personally sa life mo or even mentally? Para sa akin lang. Parang di siya masyado impact sa akin. Kasi sabi ko nga, di ba? Kailangan mo talaga kapalan yung balat sa pagpapasok ka sa media. Hindi lang yung physical, di lang yung environment eh. Pati yung mga naririnig tsaka yung mga nababalitaan. Kailangan mo talaga kapalan yung balat para I guess, para hindi ka maging emotional. Minsan, mapapailing ka talaga. Pero, wala talaga. Hanggang doon na lang talaga. May story ba sa'yo na like, alam ko like, yeah, like, as the years go by, especially nag-work ka dyan, kakapal talaga yung ano mo, right? Parang kalos siya in a way na like, parang nasasanay ka na ano. Pero like, I'm curious, kung comfy ka lang i-share, like, meron bang nag-stick sa yung nangyari or sa news or something na like parang hanggang ngayon that made an impact sa'yo? Wala masyado, pero ang ano na siguro yung mga pinapatay na ewan ko na balitaan yung may pinatay na bata. Yung tinatad, sorry. Yung, na daw siya, like, chinap-chop or something, tama ba? Yeah, parang ganun. Yeah. Yun talaga yung parang masasabi ko, shock, tao pa ba to? Tao pa ba gumawa nun? Meron pa ako nabalitaan dati yung magjowa sila. Nag-camping. Tapos, ito, trigger. Oh yeah, of course, yeah. Serious topics, of course. Habang nagka-camping sila, may lalaki na paano ko ba sasabihin? Parang alam mo, di ko masasabing hold up. Hold up ba? Tama ba? Parang ganun. At ewan ko kung kutsilyo o baril yung tinutok sa kanila. Tapos yung babae naghahasa siya habang nasa harap ng Joe. Ewan ko kung namatay yung Joe. Hindi ko alam kung namatay na lang. Pero sobrang laking minsan pag nababalitaan mo yung ganun, matatakot ka talaga eh. Ayun yung mga tumatatak sa akin. Yung mga pag may patayan talaga. Talaga. Masasabi. Hindi ko alam. Alam mo yung feeling na parang ayaw mo lumabas. Diba? Yung mga ganun tao na kumakain. Yeah, I understand. Like, yun yung sabi ko, right? Like, parang, kahit na ayaw mong ma-impact ka, na-impact kasi yung worldview mo sa nangyayari sa Pinas. Yeah. Especially kapag nakukonsumo siya everyday.
Parang at one point, like, yun, tama ka, mapapaisip ko na, like, parang yung mga nakikita ko ngayon, mga hindi pa nahuhuli, gumigising yan, natutulog yan with me. Around here somewhere. Hindi mo alam kung nasaan, but they're there somewhere. Yeah, nakakatakot talaga. Nakaka-paranoid. Lalo na yung iba din pala. Yes. Especially mga ganun, parang in-expect mo na yun yung safe. Yeah, yun dapat yung safety net natin, but sila din yung magawa. Sila din. Ayun lang yung napapansin ko, karamihan sa kanila. Pero hindi ko kailangan malahatin. Masasabi kong karamihan. Which is a thing na dapat hindi mangyari, right? Hindi dapat karamihan, dapat exception yan, hindi rule. Na like, hindi, yan ang problema sa atin. Like, may isang, very recent lang siya, as the time of this recording, yung si Vitaly, yung Russian, tama ba, Russian siya? Basta parang, Russian. Mila siyang Russian, yung, patagal na siya actually, nakita ko na siya before kasi medyo active ako sa internet. Ano talaga siya, like, ganyan talaga siya before. Like, maano siya sa Twitch ba? Maingay. Twitch, tas naging Kick. Yeah. Kasi like, hindi na tinatol, mas nahumigpit na yung Twitch sa mga ganyan. So, eventually, yun, nahuli siya. And, like, yung, ang alam kong news as far as I know, right, like, parang, i-deport siya sa Russia, I think. Yeah. Pero I think nakapag-livestream pa siya kay Aiden Ross, and recently sabi niya, like, i-call out daw niya yung Pinas. Yeah. Kasi like, yung money talks daw, corruption. And I think may mga bumitaw daw sa posisyon. Yun kong update. Tinanggal. May mga napatalisak. Tinanggal. Yeah. Pero like, ang point is like, yung usual na nakita kong comments about it sa Twitters, like, ang fork found in kitchen. Like, parang, yeah, like, corrupt na police. Yun yung parang nakikita kong usual comments sa Twitter. And doon ako napaisip na, bakit normalize ito sa atin, Yun yung of course, corrupt yung police. Parang, na sa atin na, medyo may ano pa tayo, may smug pa tayo, or yung mga nakita kong, yeah, of course, corrupt yung police. Anong sasabihin niyang bago? Yun yung mahirap naging normal na talaga yung Yeah, yun yung frustrate, I guess, na sanay na tayo sa ganun. Ayun yung masama, nasanay tayo. Mm-hmm. Yun yung problema, nasanay tayo sa ganun. Which is hindi naman dapat. Yeah, inisip ko tuloy kung paano tayo hindi masanay. Like what would it take para mag-snap yung Filipino people, I guess, to be more sa Pilipinas, right? Like, kasi at one point, historically speaking, may mga events na nag-snap talaga tayo. Yeah. 'Di ba? Pero like ngayon, sa panahon ngayon, ano kaya? Kasi ang dami na, sa personal opinion ko, ang dami na nangyari na yun na yung dapat point of no return natin na ito na yun. Ito na yun, right? Ito na yung moment. Pero parang wala eh. Like at the end of the day, like, I admit, naging cynical din ako one point na parang, mawawala din yan. Ano lang yan? Ingay lang yan eh. Well, magkakaroon lang ng ng hearing. Keme. May mga masasabi lang na pangalan. May makukulong na isa. Maybe isa. Scapegoat. And that's it. Makakalimutan natin yan in 2 years time. Ulit na lang tayo ulit. Yun yung opinion ko dati. And it sucks na nangyari siya. It sucks na, yun yung flow. Parang kabisado na natin mangyari na, lang siya, hanggang nagiging side comment na lang siya. Hanggang sa wala na. Hanggang sa bagong rotation naman ulit ng issue. Kasi grabe yung, I guess nag-aalad ako doon sa flood control, diba? Like, grabing failure to in every like part ng, right? Ng sangay ng gobyerno. Pero parang wala nangyayari at the end of the day. Like, nagkaroon pa ng infighting sa loob ng Senado. Like, what are we doing? Like, hanggang dito na lang ba talaga? Like, wala nang magbabago. Yeah. So, yun lang. Parang bigla ko tuloy mini rant about it. But yeah, like, parang, kung ako, like, ako kasi may option humindi eh. Option na lumayo, na hindi tumingin na, ayaw ko na mag-engage. Papatay ko na yung SOCMED. Pero ikaw kasi, like, parang yan yung life mo eh. So, it must be something like, parang, tingin mo ba naging mas cynical ka throughout the years? Mas naging pessimistic ka sa buhay? Or, kasi at one point, nasabi mo nga, may mga days na natatakot ka lumabas kasi nai-impact ka na doon sa stories na like, na-absorb mo. So, or mas naging hopeful ka ba kasi mina-absorb ka rin mga good parts na hindi masyadong na-highlight ng news? Ikaw, anong apekto sa'yo nito ngayon? Like, mas cynical ka ba ngayon or mas optimistic? I don't know. Hindi masyadong pessimist. Hindi rin masyadong
Pero, naniniwala naman ako na balang araw may mag-step up para sistema natin. Yun yung paniniwala ko. Oo, mahirap na yun. Pero kasi parang natututo na yung mga kabataan. Diba? Parang nagiging matalino sila sa siguro mga 100 more years. hindi ko nakikita na sa lifetime. So sa tingin mo sa hindi mo makikita sa lifetime mo. That's something na parang wow. That's actually very deep in a sense like sasagot mo parang may acceptance na hindi ko makikita. Yeah. Ayun yung paniniwala ko. Pero, and hindi yan pessimistic. Hindi. Interesting. Yun yung nakikita ko. Kasi maraming mga nagrarally sa labas. Maraming galit. Galit, yeah. So, pag lumipas pa yung mga ilang generation, pero matatalino na yung batante natin. Pero for now, masyado malabo. Hindi ko masasabing 10 years later, 50, 70, 100, beyond pa. Okay, yeah. I don't know if may hopefulness sa sinabi, pero at the same time meron din parang bleakness na like parang matagal pa. Yun yung parang nakuha ko sa sagot, matagal pa. Nakaka-frustrate, but that's how it is what it is. Sabi nga nila, it is what it is. So, ano ba? So, okay, so segue tayo a bit. So, so parang sa mga final questions I guess. So, na-curious na ako, ano yung, kasi parang ang nakuha ko, sa environment mo, nakaka-stress, nakakapagod. So like parang, ano yung fun part ng work mo ngayon? Basically, ng field of ng news media. I'm sure kaya ka nakatagal for at least a year and a half or almost 2 years dun sa PTV. And dyan, halos mag-1 year ka na dyan, right? May reason why ka tumatagal, di ba? So, ano yung pinangkakapitan mo there? Except money. Kasi of course, money is everything. Yung feeling na pag natapos mo yung isang bagay, sarap sa feeling nun. Rin matapos mo isang coverage, isang araw, 2 araw na coverage. Ayun yung fun part. Parang, ayun yung part na ay fulfilling. Kasi hindi mo maaasahang magagawa mo na dapat. Kasi ipupush mo talaga yung limits mo. Siguro yung sa akin na pinaka-fun na part na nagtatrabaho sa media. Interesting. So, kasi hindi mo na-imagine na magiging part ka ng media, right? Yeah. Hindi mo na-imagine kasi gusto mo entertainment. So, ngayon na nandiyan ka na ngayon, would you like may ano ka ba, like, would you tell sa mga mass comm students to consider yung work mo? Kasi sabi mo understaff mostly, especially sa government media, sa part ng like medyo kaunti lang tao understaff lagi. So ngayon, do you think sa mga next generation na mag-graduate, tingin mo ba maganda siyang option na kunin yung news media or yung part, yung side ng work mo? I mean, kung yun naman yung gusto nilang field Kasi mga nakikita ko gusto trabaho sa news. Pero para pag ayaw, even if ayaw, would you like recommend na i-pursue or like i-try as an experience, a resume or something? As an experience. Kung makakapag-transition sila sa ibang field ng media, pwede. Oo, maganda. Pero kasi, alam mo yung expectation nila. Ano ba? Phrase yun yung yung expectation nila na masaya, diba? Yung
Banjing or... Oo, di ba? Hindi. Kailangan talaga tulad ng sinasabi, kakapalan talaga yung ulat kasi marami kang maririnig. Maraming salita ng masasakit talaga. Handa na nila yung sarili nila. Talaga nila pumasok sa ganitong field. Pero marami naman silang matutunan. Ganda rin pumasok sa at media sa whole. Kasi kahit sa entertainment naman, ganun din, sigawan ka pa rin. Ayun yung hindi nakikita ng ibang estudyante siguro. Nakakala nila yung katulad ng ginagawa natin, di ba? Magpa-practice lang, rehearsal, arte, no, yan. Mas mahirap pa yung pag nakapasok na talaga sa media talaga. High pressure, yeah. Pressure. I think yun yung word na pressure. Yeah. So prepare sa pressure. Or dapat, I feel like maganda yun kasi maganda siya para ma-push ka rin. Yeah. Masanay ka rin. I feel like maganda siyang like recommendation na at least a year or 6 months or something. Basta at least matikman mo lang yung like kung anong ginagawa ng isang PA or yung ginagawa mo yung parang ng teleprompter or nagsusulat. Patikman mo lang kung ano yung behind the scenes. Yeah. Ayoko naman sabihin ganito. Pero kasi karamihan paano ko sasabihin? Masyado. Go, mangyari siya na. Pinapush siya, no? Murahin mo sila. Alam mo, medyo soft din ng mga soft, there we go. Iniisip ko nga kung paano kung makapasok sila sa ganito. Ayaw talaga sila. Yun nakita mo, yeah. Pero, yun nga, sa work ko ngayon, medyo chill pa eh. Hindi naman kami nagsisigaw. Chill. Mabait naman yung kasama. Pero pag nasa field ka na talaga ng production, yun yung mahirap na part. Kaya, yun yung dapat na paghanda. Yeah, for sure. Tama ka kasi, like you said kanina, or nag-allude ka kanina na parang sunshine and rainbows lang. Ang usual perspective kapag com student, like arte, bigyan ka ng script, or magka-camera lang ako, ganun. Or magsusulat ako ng script. Pero hindi na na-take into account yung deadline. Yeah. Okay, bibigyan ka ng script, or magsusulat ka. Ipasa mo ngayon din. Ipasa mo in 2 hours, in an hour, okay? Gawa ka ng script. What? Yeah. Hindi ka pwedeng sabihin, ay, kasi ganito, ganyan. Talaga. Yeah, for sure. For sure. So, yeah, go on. Ano yung phrase na grass not always greener? Tama ba? Oh, yung grass is greener on the other side lagi. Parang ganun. Parang hindi ganun kasi. Di pa, may mga horror story din kasi sa mga sa media. Ayun yung hindi pa nila feeling ko talaga marami behind the scenes. Yeah. Kasi hindi siya overlook eh. Naka-underlook. Parang ganun. Hindi siya masyado pinapansin. Nakikita mo na yung nasa harap. Diba? Akala mo mababait yung ayaw magsalita. Yeah, I know. Alam mo yung mga names ko. Mababait yung lagi mo nakikita. Sa screen. Yeah. Pero may iba ka pa hindi nakikita. Harap lang nakikita mo, hindi likod. Yeah. Diba? Yeah. Ayun. So, I guess, yeah, there we go. Grabe yung mo ngayon, like, again, like I said, hindi ko in-expect na magiging ganyan ka high pressure, talagang ganyan yung magiging field mo. Kasi nung magkaklase tayo, parang very quiet kid ka lang. Quiet kid, very, like, soft in a way, hindi soft in a bad way, but soft in a way na like parang
feeling ko magiging very chillax kang person after ng college. Alam mo, kahanap ka lang ng work na very comfortable ka. Naisip ko baka graphic design or VA. Yung parang ka lang, work from home. Akala ko ganun, pero hindi ko na-expect na parang all these years, very, ka talaga, high pressure. Like yung word high pressure, sobrang, parang wala ka ng personal life na ganung klaseng, talaga, very focused na work. Yeah. So, ako sa'yo, clap. Hanga ako sa'yo kasi legit, ang hirap niyang work niyan kinukwento mo pa lang, medyo ganun naririnig ko na yung kwento mo, napapagod na ako, what if pa kaya ikaw yung gumagawa nandun ka mismo sa kwento, parang, oh man. So, yeah, so, I guess ang akin na lang is, usually may tinatanong kami. May parang tradition yung podcast kasi may tinatanong kami sa guest before we na very important. Ikaw pala sumagot kung gusto mo seryoso or pa-joke yung sagot mo. But Jerome. Yeah. Para kanino ka bumabangon? Let's go. Syempre nasa news ako. Bumabangon ako para sa bansa natin. Let's go. Diba? Patriotic. Philippine flag wave. Kahit medyo di hopeful, pero kailangan mo pa rin talaga. Kailangan mo kasi hindi ko naman masasabing isa ako sa mga nag-aano ng news. Pero syempre paano pag nawala na yung mga nagtatrabaho sa media, di ba? Matitira na lang ng mga AI vlog. Yeah, AI vloggers. True. Hindi ka lang talaga nagtatrabaho para sa pera. Nagtatrabaho pa rin talaga sa bansa. I love it. Yeah, that's very commendable. Something na parang may selflessness sa work mo. Right? May sakripisyo on your end at the cost of your time, sweat, maybe tears din. Maybe blood din. Pero alam mo yun. Pero parang may self-sacrifice din in a way. Para ma-provide mo yung, the best na kaya may provide for the Filipino people. Yeah, it's something very commendable, Jerome. Thank you. Pero that's it. Grabe, sobrang eventful nung life mo pala. But in the sense, I hope na eventually makapagpahinga ka, makahanap ka ng space and time to, maglaro na ng Monster Hunter. Sana. So, yeah. Jerome, thank you so much for being here. Thank you for giving us the time. Kasi alam ko, you're very busy ka. Of course. Yeah. Ikaw, may gusto ka ba i-plug or anything na gusto mo lang panoorin nila or something go ahead. Wala naman. Wala, Sockmed mo, if comfy ka, i-share Sockmed mo, go. Kung ano man gusto mong ano ba? Paano ko sabihin? Wala naman akong may pa-plug na Sockmed ko kasi wala namang ganap sa walang ganap sa pero gusto ko lang sabihin thank you kasi first time ko sa podcast. There we go. Gusto ko rin naman. I'm glad, thank you. Paano kayo yung podcast? Parang sarap gawin. Basically, ganito lang yan. Usap lang for an hour and a half and then press record and edit content. Yeah, lagi ko din. Gusto ko rin sa podcast. Yeah, thanks for There we go, yeah. Yeah, kumukha ako ng virginity here. Ang dami ko first time podcast people. Hindi, joke. Yeah. Pero yeah, thank you for sharing your story, man. Super appreciate ko yun. Alam kong, again, busy person ka behind the scenes. So, thank you for, giving your time. Pero yeah, Spotify, kung ayaw nyo makita yung aming mga beautiful faces. YouTube, kung gusto nyo kami makita, of course. Instagram, Facebook, TikTok, mabubuhay yan, okay? Tinatamad lang ako mag-post. Pero may mga Sockmed kami. But there we go. Thank you so much, guys, for watching and listening. And again, ulitin ko for Gas and Jerome, thank you for being here. And I think that's it. We'll see you guys again next week for another Crisis of the Midnight. There we go. Bye.